Noong summer ng 1995, habang tahimik ang Asya, bigla na lang nagpadala ang China ng 3 batalyong sundalo sa probinsya ng Fujian. Nagulat ang buong mundo na mag-umpisa mag-missile testing ang mga sundalo at brinodcast pa ito sa TV. Nagsagawa din sila ng mga military exercises na gagawin nila kung aatakihin nila ang Taiwan at ipinagmamalaki pa nila ito sa TV. Dahil ang Taiwan ay hindi tinuturing na ibang bansa ng China, kundi ang turing nila dito ay isang rebelding isla na parte ng China at humiwalay lamang ito dahil lang sa Civil War. Lumipas pang ilang araw at ginawa pa nila ulit ang sunod na military exercises. Dito na nabahala ang Taiwan at lalong-lalo na ang bansang Amerika. Another round of Chinese war games near Taiwan has the U.S. and other nations concerned. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng China dahil nagagalit sila sa ginawa ng Pangulo ng Taiwan na si President Lee Teng-hui. Nanghingi kasi si Lee Teng-hui ng US visa nang sa gayon makapunta siya sa Amerika at makipag-meeting kay dating US President Bill Clinton. Nagbotohan ng US Congress kung pagbibigyan ba nila ang kagustuhan ng Pangulo ng Taiwan. Ang naging resulta ay landslide na pumapayag ang majority ng US Congress na bigyan ito ng US visa. Dahil sa pangyayaring ito ay galit na galit ang China dahil para ang lumalabas ay sinusuportahan ng Amerika ang pagiging independent ng bansang Taiwan mula sa China. Ang isa pa sa kinagagalit ng China ay gaganapin ng Taiwan ang kauna-unahang democratic election nila. Ito ang unang election ng isang Chinese leader sa loob ng 5,000 years. Kaya nag-announce na naman ng China na magsasagawa ulit sila ng military exercises 1 linggo bago mangyari ang eleksyon. Galit na galit ng China sa progress na ginagawa ng Taiwan dahil ang tingin nila ay sa China ang Taiwan at hindi ito pwede maging independent. Kaya todo flex ang mga Chinese sa kanilang military presence na malapit sa Taiwan. Pero may isang military power ang sumulpot para sa klolohan ng bansang Taiwan. At ito ay hindi inaasahan ng China. Dahil ito ang bansang Amerika. Pinadala ng Amerika ang kanilang malaking puwersa militar sa Asya na hindi nila ginawa simula pa noong Vietnam War. Ginawa lang nila ito para ipakita ang kanilang lakas laban sa China. Pinadala ng dating Pangulo ng Amerika na si Bill Clinton ang kanilang pinaka-best na military staff, katulad na lamang ng aircraft carriers, guided missile cruisers, destroyers, at powerful weapon systems mula sa pinakamakapangyarihang military power noong oras na yon. Ang lahat ng ito ay pinwesto ng Amerika sa palibot ng Taiwan, na para bang gustong sabihin ng Amerika sa China, "Hoy, mas malakas kami sa iyo, kaya tantanan mo ang Taiwan at hayaan mo sila." At sa tingin nyo, anong ginawa ng China? Gumana ang ginawa ng Amerika dahil natakot ang China at biglang umalis. Hininto agad nila ang kanilang military exercises sa palibot ng Taiwan. Dito pinakita ng Amerika na sila ang global powerhouse noong oras na yun at walang pwedeng bumangga sa kanila. Pero yun ay 27 years ago ng taong 1995. Fast forward natin ngayon, ang China ay ginagawa na naman ang kanilang ginawa dati. Nagfe-flex na naman sila na kanilang military power laban sa Taiwan. Ang pinakapaborito nilang gawin ngayon ay ang pagpapalipad ng kanilang military aircraft papasok sa air border ng Taiwan's Air Defense Identification Zone o ang tinatawag na ADIZ. Ang ADIZ ay ang Airspace Protocol na pag pumasok ka sa sakop neto ay dapat magpakilala ka at kung anong hangarin mo bakit ka dumaan dito. Dahil kung hindi mo ito ginawa ay ituturing ka nilang kaaway. Ganito ang ginagawa ng China sa airspace ng Taiwan. Hindi sila humingi ng permiso at hindi rin sila nagpapakilala. Sa madaling sabi, para kang kapitbahay na labas-pasok sa bakuran ng ibang bahay. In short, bastusan sa bahay ng may bahay. Ang masaklap dito, hindi lang nila ito ginawa ng 1 beses o 2 beses, kundi ginagawa nila ito ng lagpas 10 beses sa isang araw at ilang daang beses naman kada buwan. Ito ang recorded flight ng Chinese aircraft sa ADIZ ng Taiwan. Dito sa ginagawa ng China, para pinapakita niya kung sino ba talaga ang tunay na boss. Makikita nyo ang data sa bawat paglipat ng Chinese aircraft sa ibabaw ng Taiwan.
Kung makikita natin sa data, nag-peak ang paglipad ng mga Chinese aircraft noong 2021 na mag-celebrate ng ika-100th anniversary ang Chinese Communist Party. Kaya ang ginawa ng Amerika ay sinaklolohan nila ang Taiwan. Nagpadala agad sila ng mga guided missile destroyers kasama na ang puwersa militar ng Canada at dumiretso agad sila sa Strait ng Taiwan. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na naging effective ang ginawa ng Amerika na katulad ng ginawa nila noong 1995 o noong 27 years ago. Ito yung data kung titignan nyo, kahit nagpadala na ang Amerika ng puwersang militar, ay tuloy-tuloy pa rin ng China sa paglipad sa 80s ng Taiwan. Dahil hindi na ito ang China noong 90s. Hindi na masisindak ng Amerika ang China na magpapadala lang sila ng mga naval ships sa Taiwan. Tapos expected nilang atras na ang China. Hindi na ganun. Ang malaking pagbabago sa China ay mas naging malakas ang China sa loob ng 20 years. Samahan pa ng lumalaki kagustuhan nilang maibalik ang Taiwan sa China. Ang dahilan, bakit ko kinukwento ito sa inyo para makita nyo ang kaibahan kung paano nag-react ang China sa US noong 1995 laban sa kung paano nag-react ang China ngayong 2021 hanggang 2022. Ang malaking pagkakaiba na ito ay napakahalaga kung pag-uusapan natin kung ano ang magiging itsura na magiging gera sa pagitan ng China, Taiwan at Amerika. May nakita akong document ng China na ganito ang nakalagay. Ang ibig sabihin nito, kung naubusan na ng diplomatic solution sa China sa pakipag-negotiate sa Taiwan, ayon sa batas ng China, ang huling solusyon nila ay puwersang sakupin ng Taiwan. Pero ayon sa data, ayon ng mga Taiwanese na magpasakop sa China, kaya imposibleng magkaroon ng peaceful reunification. Kaya puwersa ang pagsakop ang gagawin ng China sa Taiwan. Kaso may malaking problema ang Taiwan at Amerika. Dahil mas pinalakas na ng China ang kanilang military. Marami na rin silang iba't ibang klaseng missile, mga tangke, mga helicopters, mga submarines at mga barkong pandigma. May mga report na nagsasabi din na mas malaki na di umano ang Chinese Navy kaysa sa US Navy. Meron na 360 battleships ang China. Samantalang Amerika naman ay meron lang 297 na battleships. Pero syempre masasabi natin na mas malaki at mas quality ang ships naman ng Amerika. Kaya dahil dito, medyo nababahala na ang Amerika sa ginagawang pagpapalakas ng China. My opinion is this problem is much closer to us than most think. We have to take this on with urgency. China is upping the ante on Taiwan. Kaya ano magiging itsura pag umatake ng China sa Taiwan? Ang una pag-strike ng China sa Taiwan ay parang ganito. Lilipad na naman ng mga fighter jets ng China sa ibabaw ng ADs ng Taiwan. Dahil ginagawa na ng China ito halos araw-araw, kaya isipin ng Taiwan na isa lamang itong normal na araw. Pero sa pagkakataon nito, bigla na lang liliko ang mga fighter jets at sisimulan nila ang pag-atake. Magpapakawala ang mga fighter jets ng mga guided missiles at aatake sila ng mabilis na ikalilito ng Taiwan. Pag naumpisa na nila ito, magpapadala pa ng maraming jet fighters mula sa mainland China. Ang tatargetin nila ay yung mga defensive structures ng Taiwan, katulad ng mga weapons na kaya magpatumba ng mga jets at mga barko. Pwede din nilang targetin ang mga radar communication nodes, military command centers, navy bases, bridges, communication networks, power station, at kahit maging mga government buildings. Marami tatargetin ng China para mapilayan nila ang Taiwan sa pagdepensa ng kanilang bansa. Sa kasamaang palad, ang mga military structures ng Taiwan ay madali makita. Or in short, ito ay naka-open lang. Katulad na lamang ng runway ng mga jet fighters ay open sa public kaya hindi ito madali maitago. Ang gagawing pag-atake ng China ay napakabilis lang. Ito ay pahayag ng military expert na si Ian Easton. Ayon sa kanya, kung ang intensyon ng China ay invasion, ang gagawing pag-atake ay napakabilis lang sa loob ng ilang oras. Kung hihinto man sila ng ilang segundo ay para mag-reload ng missile o mag-repair lang ng kanilang mga equipments. Dahil sa biglang pag-atake ng China ay magugulat ang mga pinuno ng Taiwan kaya magmamadali silang pupunta sa mga military bunker na nakatago sa underground. Dito nila gagawin ang kanilang plano at magkocommand sa kanilang military.
Pero sa kabutihang palad, hindi matitake down ng China ang lahat ng kanilang target sa Taiwan. Dahil ang mga aircraft hangars ng Taiwan ay nakatago sa kabundukan at yung ibang missile site naman ay nakacamouflage sa ibang lugar. Kaya makaka-respond na maganda ang Taiwan. Dito na maglalabasan ang mga powerful jet fighters ng Taiwan para gumanti. Maglalabas sila ng mga powerful guided missiles papunta sa mainland China para atakihin ang air bases radar at military batteries ng China. Kasabay nito ay pupwesto na ang libu-libong sundalo ng Taiwan sa western beaches ng bansa nila para maglagay ng mga landmines at maghanda sa pagdating ng mga Chinese soldiers na bababa sa dalampasigan ng Taiwan. Mangyayari ito sa loob lamang ng ilang oras. Ang Amerika naman ay mahihirapan naman makita kung ano ang tunay na nangyayari dahil ija-jam ng China ang mga satellite sa space. Ang China kasi ay gumaling sa technology na nagpapadala ng maliliit na robot sa space para i-repair ang kanilang mga satellites. Ganitong technology din ang gagamitin nila para mablock ang spy satellite ng Amerika. Ang US President at military leaders naman ng Amerika ay maghahanda na para ipagtanggol ang Taiwan. Samantala, bumalik ulit tayo sa Strait ng Taiwan. Ang military asset ng Taiwan ay severely damaged na at ang China naman ay nagpadala na ng libu-libu mga troops at mga supplies papunta sa dalampasigan ng Taiwan. Nakasakay ang mga sundalo ng China sa iba't ibang battleships pero dahil nakapwesto na ang mga Taiwanese soldiers sa mga beaches at may mga nakatanim ng landmines dito, kaya sa mga beaches na ito ay magkakaroon ng malaking labanan. Katulad na nangyari sa Battle of Normandy na maraming masasawing mga sundalo. Tutugon naman ng Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga aircraft carriers, mga submarine, mga battleships at mga stealth jet fighters. Ang tanging layunin nila ay pasabugin ng mga jet fighter at battleships ng China. Tutulong din ang Japan at Australia sa Amerika dahil sila ay mga allies ng Amerika. Ngayon, medyo mahihirapan na ang China sa US, ang dalawang bansa na may mga nuclear weapons. Ito ang iniiwasan natin, ang ilabas ang mga nuclear weapons dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang magiging gera na ito. May senaryo din na pwedeng una atakihin ng China ang bases ng Amerika sa Guam, katulad ng ginawa ng Japan sa Pearl Harbor noong World War II. Pero takot ang China gawin yun dahil pag silang unang umatake sa Amerika, siguradong full force na atake ang Amerika sa China dahil ang tanging kalaban lang talaga ng China ay ang Taiwan. Ngayon dahil busy na ang China sa pakipaglaban sa Taiwan, Amerika at sa mga allies nito, kaya sasamantalahin naman ito na isang bansa sa kabilang border ng China. Ito ang matagal ng kalaban ng China at ito ang bansang India. Alam naman natin na matagal na may alitan ng India at China sa kanilang mga borders. Isa din ang India sa may pinakamalakas na military power. Kaya sasamantalahin ng India ang gerang ito para naman mabawi nila ang Himalayan border sa south. Hanggang sa sumali na ang Russia, Malaysia, Thailand, Philippines at kung sino-sino pang bansa na magkakampi. Hindi natin alam ang domino effect ng gerang ito sa mundo natin. Maraming tao ang masasawi, maraming structures na masisira at marami ang mauulila. Kaya ipagdasal natin na huwag sana humantong sa ganitong senaryo dahil sa bandang huli, hindi kawawa ang mga leaders ng bansa pag matalo sila, kundi ang siguradong talo ay tayo mga simpleng mamamayan na gusto lamang mamuhay ng payapa. Ang China ang tinuturing na isa sa global superpower ngayon dahil ito sa kanilang lumalagong ekonomiya at sa mas pinalakas na militar. Pero nanggagalaiti sa galit ngayon ng China dahil sa ginagawa ng Amerika at Taiwan. Kaya dahil sa pangyayaring ito ay todo banta ang China na gagerahin nila di umano ang Taiwan. Pero may mga nagsasabing mga political at military expert na kahit kailan ay hindi magagawa ng China na atakihin ng Taiwan. Sa videong ito ay aalamin natin ang mga dahilan kung bakit hindi kaya makipaggera ng China sa Taiwan. Naging tatak na sa dalawang bansa ang political tension na namamagitan sa Taiwan at People's Republic of China. Dumaan man ang Taiwan sa democratization o proseso kung saan kikilalanin ng bansa bilang isang independent at sovereign mula sa China, ay hindi pa rin nagpatinag ang China rito.
Patuloy pa rin sinasabi ng China na ang Taiwan ay isang rebelding probinsya at hindi nila kinikilala ang mga elected government officials na namamahala dito. Pero kahit nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay hindi pa rin magagawang sakupin ng China ang Taiwan dahil sa ilang mga katangian nito na maaaring ikapahamak nila o sa madaling sabi, masyadong risky ito para sa China. Ano nga ba ang 5 dahilan na ito kung bakit hindi magagawang sakupin ng China ang Taiwan? Isa sa mga dahilan kung bakit hindi sasakupin ng China ang Taiwan ay dahil na rin sa political interest ng kanilang Pangulo na si President Xi Jinping. Kung matatandaan natin, katulad ng dating Pangulong Duterte ay matapang din kung magsalita si President Xi Jinping sa bawat pagharap nito sa publiko. Ang kanyang mga speech ay kadalasan naglalaman ng mga pagbabanta tulad ng kanyang plano na durugin ang sino man nagbabalak na humiwalay sa bansa at ang plano niyang reunification sa taong 2049. Ang lahat ng pagbabanta na lumalabas mula sa bibig ng kanilang Pangulo ay walang halong katotohanan. Pero ito ay intentional. Walang military intent ang mga pagbabanta na ito dahil ang kagustuhan lamang ng Pangulo nila ay intimidate ang Taiwan o sa madaling sabi, gusto niya lamang itong takutin sa kung ano ang kaya niyang gawin laban sa Taiwan at sa mga allies nito. Ang pagbabanta ni President Xi Jinping sa Taiwan ay isa ring magandang strategy upang patibayin ang kanyang imahe sa publiko, lalo na ngayong bumagsak ang GDP ng China dahil sa COVID-19 na mula sa 7.9% noong 2019 ay naging 2.3% na lamang noong 2020. Kaya kailangan niya makuhang muli ang tiwala ng publiko, pati na rin ang makakampi niyang bansa. Dahil sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya, ay kinailangan mag-focus ng kanilang Pangulo sa propaganda na nagsasabing kaya niyang itayo muli ang ekonomiya ng China. Kung kaya't kailangan niya ipakita ang imahe ng isang malakas at matatag na leader sa buong mundo. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi sasakupin ng China ang Taiwan ay dahil sa komplikadong military invasion dito. Ang mga amphibious operation na binabalak subukan ng China laban sa Taiwan ay medyo imposible dahil kailangang kontrolado ng China ang karagatan, himpapawid at pati na rin ang kalupaan. Kailangan kasi sa pag-atake ang maganda, komplikado at sistematikong plano. Bukod pa rito ay kulang din sa aktual na karanasan ang mga navy ng China dahil ang huling major combat na nilabanan ng mga ito ay noong taong 1894 pa sa Yalu River. Kung makaisip man na magandang plano ang China sa pagsakop sa Taiwan, isa pang magiging kalaban nila ay ang mga natural phenomenon tulad na lamang ng mga bagyo, malakas na hangin o kaya naman ay pagtaas ng tubig. Sa mga problemang ito, maaaring pumalpak ang kanilang planong pag-atake gamit ang karagatan. Kilala rin ang Taiwan sa mga matataas na puno sa kagubatan at mga matatarik na bundok dito. Isa itong problemang harapin ng mga sundalo kung sakali mang susugod sila gamit ang kanilang aircraft dahil mawawalan sila ng maaari paglapagan ng kanilang mga jet. At dahil dito ay mahirapan din ang mga supply lines sa China na makatawid sa mga nagtataasang bundok para mapadalhan ang mga tropa nito ng mga kailangan nilang supply. Ang pangatlong dahilan ay ang paglabag sa mga international law na maaari magresulta sa pagka-isolate ng China mula sa ibang mga bansa, katulad na lamang ng nangyari sa Russia. Ito ang rason kung bakit hindi masakop-sakop ng China ang Taiwan. Katulad na matunog na mga bali-balita tungkol sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, maaari maging kaparehong sitwasyon nito ang kalalabasan kung sakali man nasakupin ng China ang Taiwan. Kung ang pagmamatigas ng China laban sa Pilipinas ay kaya nilang tagalan, paano pa kaya sa mas maliit na bansa at mas malapit lamang sa kanilang teritoryo? Ang mga ganitong alitan sa pagitan ng dalawang bansa ay maaari magkaroon ng domino effect sa mundo. At ang pagiging gahaman ng isang bansa ay maaari magdulot ng hindi magandang resulta. Isa sa mga maapektuhan nito ay ang GDP ng bansa, kung saan ang GDP ng China ay umabot lamang sa 53% noong 2020 para sa kanilang trade-dependent economy. Pero siguradong bababa pa ito kung sakali man magkaroon pa sila ng mga hindi pagkakaunawaan sa iba pa nila mga karatig bansa. Mawawalan din ng tiwala ang mga investors
kung kaya't mahirapan na sila mag-import at export ng mga gamit, produkto, pananim at serbisyo sa ibang bansa. At kung mapapabayaan, ang sitwasyong ito ay maaaring lumala at magdulot ng hindi inaasang economic downturn o ang pagkawala ng mga economic opportunities ng China mula sa ibang bansa. Bukod pa rito, kulang din ng China sa kasiguraduhang tutulungan nga sila ng mga allies niya mula sa mga military retaliation. At kung sakali mang walang tumulong, ay mawawalan sila ng mga suporta sa pag-assist at pagpigil sa mga posibleng pag-atake mula sa labas ng kanilang border. Ang pang-apat na dahilan naman ay ang matinding defense network ng Taiwan dahil bumuo sila ng matatag na strategic partnership sa Amerika at Japan. Sa kasalukuyan ay nagpapadala pa rin ang US President na si Joe Biden ng mga militar na maaari magturo at mag-training sa mga sundalo na kadistino sa Taiwan. Ang pagkakaroon ng matinding koneksyon sa pagitan ng Taipei at Washington ay maaari din magdulot ng ilang bagay na papabor sa Taiwan, lalo na kung mga kaalyansang bansa ang pag-uusapan. Ilan sa mga maaari maging kakampi ng Taiwan oras na magkaroon ng paglusob ay ang mga bansang South Korea, India, Philippines, Australia, Indonesia, Singapore at ang bansang Japan. Natahasan na nga ako sa Taiwan, natutulungan nila ito sa oras na magkaroon na hindi inaasang kaguluhan sa lugar nila. Ang mga bansang ito ay kilala din sa kanilang hangarin na pigilan ng China sa pagpapalawak ng kanilang impluwensya sa mundo. At ang panghuling dahilan ay ang economy at supply chains ng Taiwan. Maaaring hindi pa napagtatato ng Beijing ang butas sa kanilang plano. Pero ang isa sa makakalaban ng China, oras na sakupin nila ang Taiwan, ay walang iba kundi ang kanilang sarili. Kilala man sa kanilang hindi magandang history, naging sanggandikit naman ang Taiwan at China sa kanilang mga kaalaman tungkol sa mga kaganapan ng kanilang ekonomiya. At sa katunayan ay mas madalas pang nag-e-export ng kanilang mga produkto ang Taiwan sa China. Para sa China ay nakikita nila ang bansang Taiwan bilang isa sa mga pinakamalaking source ng foreign investment dahil mula sa mga taong 1991 hanggang 2020 ay umabot na sa $188 billion ang approved investment ng Taiwan sa China, kung saan ang cross trades ang isa sa mga naging malaking dahilan sa paglago ng mga negosyo at ekonomiya ng dalawang bansa. Dagdag pa rito ay kilala rin ang bansang Taiwan sa paglalabas ng kanilang mga produkto. At isa na rito ay ang kanilang mga advanced chips at semiconductor manufacturing, kung saan kinilala ang Taiwan bilang largest semiconductor manufacturer in the world. Dahil tiyatayang umaabot sa 84% ng chips ang naipoproduce ng Taiwan para sa buong mundo. At ang mga chips na ito ay hindi lamang ordinaryo. Kilala ang mga ito sa kanilang maraming gamit at purpose, mula sa mga computers, advanced military uses, hanggang sa ating mga cellphones. Kaya naman, kung puputulin ng China ang kanilang koneksyon sa Taiwan, ay siguradong magre-resulta ito sa mga ilang kaganapan na hindi nila inaasahan at maaari pa nilang ikapahamak.